Alright, so pag-usapan natin tong trending na play to earn na game na mukhang itatapat to sa Axie Infinity. I'm sure narinig mo na tong XPET kasi maraming content creators, streamers, influencers na nagpo-post sa Facebook feed about this XPET. Okay? So, ang question dito is, mag-i-invest ka ba? Dapat ka bang mag-invest at maglaro or too late na? Right? So first things first, i-introduce ko muna sa inyo ano yung XPET. Ano ba siya? Paano ba siya laruin? Paano ba kumikita yung mga tao dito? So first of all, ang XPET Tech is a Chrome extension lang siya. Okay? Hindi siya app, hindi siya software, hindi rin siya mobile game. Chrome extension lang siya. Pwede sa iOS, pwede sa Android, pwede sa Chrome, pwede sa Internet Edge, Microsoft Edge, and Opera. Okay? So paano ba? So install mo lang yung extension. Then, sa Twitter ka maglalaro or sa X ka maglalaro. Mapapansin mo, once na in-install mo yung extension, nilagay mo yung code, referral code or anything, no? Pag ni-refresh mo yung Twitter mo, makikita mo sa right side mo, pwede mo nang pinutin itong nasa maliit na XPET extension. Pag pinindot mo to, ayan na. Ito na yung interface. Ito na yung kinagandahan ng XPET or mga browser game ngayon, no? Integrated na siya sa mga social media websites. Muna pakainin mo natin yung pet ko kasi gutom na eh. Okay. So, ang dito para siyang Tamagotchi. Okay? So, meron kang pet, papa-level up mo siya up to a certain point. Pag napa-level up na sa level 7, pwede ka na mag-start mag-earn. So, from level 1 to level 6, wala kang kikitain dyan, no? So, paano mo siya ipapa-level up? Paano mo siya papakainin? Dito pumapasok yung mga quest or yung mga treasure chest na makikita mo sa X mo, sa Twitter mo, no? So makikita mo, may iba akong timeline dito, mapapansin mo may lalabas na maliit na treasure chest dito. So click lang natin yan. Ang kailangan mo lang gawin is mag-post ka or sabihin mo lang XPET and at least 14 characters. So ang ginagawa, ganun-ganun lang yan. Once na nag-reply ka na, open mo yung chest, pwede kang makakuha ng pagkain, chicken, ayan, yung pinakain na ako, pwedeng chicken, pwedeng burger, pwedeng apple, or pwedeng BPET. Okay? Ano yung BPET? Ayan, ito na sa right side. BPET, XPET. Ano yung BPET? Ito yung farm token nila. Kung mapapansin mo sa BPET, ang laki na din ng tinaas, no? Ayan. So makikita mo, tuloy-tuloy ang pag-akyat niya starting from 0.009 nasa $1.46 na. Paldong-paldo yung mga nauna dito, no? Ang laki na ng multiplier, ang laki na nakuha nila. Next, ano naman yung XPET? Ito naman yung parang main token nila, no? Parang governance token nila. Ay, XPET, ang laki din ng tinaas. Mapapansin mo, down from bottom na 0.19, ngayon nasa 2.5 na siya. With over 700 million market cap. Ang laki nun, no? Malaking market cap na yan. Okay? So from level 1 to 6, ang gagawin mo lang is mag-open ka ng chest and hopefully makakuha ka ng BPET. Itong BPET na to, may value yan, syempre. Pero, hindi mo yan ma-withdraw. As far as I know, hindi mo yan ma-withdraw. Lahat ng makukuha mo na BPET sa chest, yan, ay gagamitin mo lang yan pang level up ng pet mo, which is yung Mooncat ko. Okay, from level 1 to level 6, wala kang kikitain dyan, hindi ka kumikita, it's free to play. Level 1 to level 6, free to play. Wala kang kailangan gawin. Now, pag patak mo ng level 6, gusto mo na maging level 7, dito na mag-start magkaroon ng kailangan mo muna magbayad bago ka makapag-start maglaro. Mapapansin mo, need a pet at level 7 to unlock the feature. Ito yung feature na farming kung saan para siyang staking, no? Kung saan kumikita ka per hour or per day ng berry. Itong berry, pwede automatic yan mako-convert into BPET. And yung BPET na ma-earn mo is yun yung pwede mong withdraw. So, from level 6 to level 7, kailangan mo magbayad or kailangan mo ng 150 BPET. Okay? Kailangan mo ng 150 BPET para ma-mint, para maging NFT na talaga yung Mooncat mo. At mag-level 7 ka na at mapapansin mo, mag-earn ka ng 0.42 berry per hour. Magkano yung 150 BPET? Ayan, 150 times 1.46. That's around $200 to $250. So, yun yung entry barrier mo para makapag-start ka magkumita dito sa XPET. Nasa around 12 to 18,000 pesos per cut. Okay? Per NFT.
Now, alam ko, pwede ka magkaroon ng multiple cut dito, no? So, multiple earning yan. So, sa farm, passive income yan. Basically, it's passive income. Kung ba, hopefully na tumagal tong game na to at mabalik mo yung capital na mo. Mabalik mo yung 150 BPET na binayaran mo. Mabalik mo yung $200 to $250 na binigay mo. Kasi, pakunti-kunti mong babawiin yan eh. Okay? Para lang ma-prolong yung system o yung game o yung tokenomics na expert. Now, meron din tayong PvE kung saan makakapag-earn ka ng BPET, no? Another way to earn BPET. Dito naman, kailangan mo at least level 10. So, magbabayad ka ulit, mag-mint ka, kailangan mo ulit another BPET, kailangan mo ulit gumastos para maabot ka sa level 10. Dito sa PvE nila, ang revenue dito, yung kikitain mong BPET dito is through sa marketplace nila, no? So sa marketplace nila, nagcha-charge sila ng 10%, no? So lahat ng mga kinikita na revenue dito sa pagbibili ng mga pet ay mapupunta sa mga nasa adventure mode, mga nasa level 10 to level 30. Okay, again, itong mga nasa level 10 to level 30, malalaki yung mga ginastos niyan, no? It's either pinang-farm nila, lahat ng finarm nilang BPET dito ay ginamit nila pang level up, or naglabas pa sila ng pera. Okay? So, yan. Sa PvP, wala pa, no? PvE and farming pa lang yan. Basically, that's it. No? Pwede ka magkaroon ng multiple pets, bili ka na maraming pets dito, then mag-start ka na mag-earn. Now, ito yung parang Ponzi dito, no? So, nag-earn lahat kayo, no? Bumili ng BPET, hopefully, nagpa-farm, sa farming, hopefully mabalik yung capital. Pag nabalik ng capital, syempre merong magtitipi dyan, magtatanggal na ng capital, lahat-lahat. So, itong farming nila, ito yung way nila para ma-prolong yung isang game. Okay? Para tumagal yung mga players, para hindi mag-cash out. Yun lang naman yung goal eh. Para tumagal lang isang game. Hopefully, mas konti lang yung nagka-cash out at marami nagka-cash in. Ganun lang naman yun. So, in my opinion, personally, no, sinabi ko to sa Discord ko na overvalued na siya. Sinabi kong overvalued na sa around 500 plus million market cap niya. So, mapapansin mo 761 na tumaas pa lalo. But again, in my opinion, overvalued siya, no? Overvalued na siya. Pero swerte ka kung, kasi nilaro ko to as early as a day or 2 days after nila mag-launch. Nilaro ko na siya. So, nandito pa lang siya, nilaro ko na siya. Pero hindi ko siya nilalaro like constantly, hindi ko siya tinitake seriously. No, hindi ako naglabas ng pera or anything. Hanggang ngayon wala akong nilalabas na pera. Okay? Pag gusto niyo maglaro dito, in my opinion, it's overvalued. So, sa inyo kung nasaan yung risk management mo, no? Feel mo ba early ka pa? Kasi mapapansin mo, 24 days ago pa lang nag-start yung game. Do you think it's still early? Do you think kaya pang umabot ng 1 billion? Nasa sa'yo yan, no? Speculation mo na yan, risk management mo na yan, conviction mo na yan. In my opinion, antayin ko muna bumagsak. Or pag bumagsak na, baka hindi na ulit umangat, no? Hindi ko masasabi. Pero sa ngayon, no, hindi ako papasok kasi nga, for me, it's already overvalued. Pero kung gusto mo try, di ba? Wala namang masama kasi from level 1 to level 6, it's free. Wala kang kailangang ilabas. Pero syempre, wala ka nang kinikita, no? Wala kang kikitain sa expert hanggat sa wala kang nilalabas na pera, wala kang nilalabas na investment sa game na to. Yun lang yun. So yun lang. I hope nakatulong tong video. If meron kayong questions, leave na yung comment sa baba. And please, subscribe. Konti lang nagsasubscribe. Tulungan nyo ako umabot ng 100k. At least hanggang end of 2024. Sana maabot natin 100k. Alright, thank you.